Kita nyo ba yung nakikita ko? Yang na-discover natin nakabaon ng 2 to 3 feet. Isang kahoy po na arrow. Ayan, yung ulo niya ay may butas sa gitna at parang naka letter S, no? Ito po ay ating na-discover mula po sa paghahanap ng Yamashita Treasure. Yamashita Treasure hunting po. At panoorin po ninyo ang buong detalye kung paano po natin ito na-discover, no? Ano po ang kasamang mga markers nito. Ito pong tuod o kahoy na itinago ng mga Japanese bilang palatandaan ng kanilang sikreto. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang ating ipapasilip sa inyo ngayon, ang tungkol po sa aking ginagawang Yamashita Treasure hunting, no? Share ko sa inyo kung ano yung ating na-discover na sign po ng triangular na punong kahoy. Ayun yung punong kahoy na yon na naka-triangle. At 40 meters mula dyan, mula sa east papuntang west, dito ay narito ang tinatago niyang sikreto, no? Wala kang makitang sign sa paligid maliban sa isang kahoy. So yung triangular doon, ayun, ay may letter D. May letter D doon, no? So yung letter D ang pinapahanap yung kahoy na nakabaon. Tuod sa Bisaya, tuod nga kahoy. Kahoy nga inilibing ng mga Hapon. 2 feet, no? Ayan. 2 feet. Sobrang tigas ang lupa. Kulay yellow gold. May halong brown, chocolate. Then makikita natin yung ibinaon nilang kahoy, no? Dulo yan. Dulo ng kahoy na parang naka letter S. Letter S ang design. Yan. Tapos parang arrow ang itsura niya. Parang may mata sa gitna. Yan. Nakita nyo? So kung yan ay punong kahoy na naibaon lang ng natural, dapat may ugat yan. May makikita tayong ugat. Yan ay wala pong ugat, no? Kikita natin, no? Clear. So yung mga punong kahoy, maraming ugat yan. May chemicals tong lupa. Kaya hindi siya nasira, nakapreserve yung kahoy, no? Ang kahoy po kasi kapag nakapreserve sa clay, kahit gaano katagal yan, ay hindi masisira ng basta-basta. Ilang daang taon pa bago mabulok, no? So ito ay isang example na may itinago dyan sapagkat yan ay nakatago. So itong kahoy na ito na ibinaon nila, na sadya yan ay mukhang arrow. Pag tinignan nyo yan, parang arrow siya na parang letter S ang buntot, no? Yan ay cave, ang ibig sabihin cave, kuweba. Ibig sabihin sa ilalim nito may space, mayroong kwarto, kuweba. Ayan, ayan. Makikita natin yung baliko na yan. Cave entrance ang tawag dyan. Cave entrance. Cave. May sikreto dyan sa ilalim. Yan. Yan. At saka pinaikutan ng semento, no? Kita natin may mga concrete na nakapaikot dito. Galing naman pagkagawa, oh. So maliit yung buntot. Yan. Tapos palaki yung ulo. Tapos may butas sa gitna, no? Yan, oh. May butas sa gitna. So kung ugat ng kahoy yan, talagang kahoy yan na talagang natural dyan, may makikita tayong branches of roots na
posibleng masasabi natin yan ng kahoy nga. Pero kay dalawa lang sila, dalawa lang yung ugat na purmang ulo, purmang aro, purmang ulo ng ahas pailalim. Yan ay talagang sign ng mga hapon. Tsaka isa lang yan nakatago, no? Hindi nga mabubuhay dito ang mga tanim kapag hindi ko to hinuhukay talaga. Inalis ko yung mga lupa dito kasi sobrang tigas yan. Pinapalitan ko ng lupa para makapagtanim tayo ng maayos kasi hindi nga mabubuhay dito ng maayos ang tanim. Yung ano lang, grass lang ang pwede dito. Pero pag magtanim ka ng ibang puno, hindi na masyadong mabuhay. So may sikreto dyan sa ilalim, no? Ang ganda ng pagkagawa, no? Nakatago, oh. Imagine mo yan, oh. 2 to 3 feet. Saka mo makita yung parang arrow na yan. Patusok. So sa mga expert dyan na mga nanonood, naka-experience na ba kayo yung mga magagaling? Paki-comments na lang, no? Nakikita nyo yan, no? Ang ganda, oh. Dalawa lang yung kwan niya. Parang ulo ng ahas o ano. Kakaiba, oh. Parang pinulupot yung kahoy na hindi mo maintindihan. Wala na siyang ibang ugat, oh. Dalawa lang talaga. So, sinadya, no? Sinadya yan. Na i-preserve yung puno na yan, oh. Napakaganda. So, comments lang kayo, no, kung ano itong ating na-discovery. Yan ba ay sign sa tingin nyo or natural? Kung natural yan, may makikita tayong mga ugat-ugat pa dapat. Marami. Pero kay dalawa lang yan, alangan naman ang kahoy, dalawa lang talaga ang ugat. Yung mapalaisipan, tsaka yung purma, no? Iba yung purma, oh. Parang, alam nyo yung tinalabid na binaluktot. Tapos parang araw siya na nakaganyan. So, comments lang kayo. Yan po ang ating discovery ngayon sa Yamashita Treasure Hunting. Nakatago 40 meters away from na sign na na triangular doon. So, hidden. Ito ay maaring center ito sa ilalim sa tingin nyo. So, thank you very much for watching. Ito lang po sa ngayon, no. Sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo lang ang subscribe button, no, para mapanood nyo yung mga videos natin na tungkol sa Yamashita Treasure Hunting. Napakarami po tayong videos tungkol po sa pag-treasure hunting. So hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter, Yusuf Yamato po.